ito na lang hamon ko kay Lacson. Sige, may katwirang ka sa 18 ex-soldiers, 'di ba? Gusto mo baguhin nila yung kanilang affidavit. Eh di wag na sila. Imbestigahan mo na lang si Bersamin. Yun. Saka yung mga si Paul. Cadiz. O mga susing tao din 'yan. Kung ayaw mo pa rin sila, imbestigahan mo naman yung mga taga Ilocos na yung contractor sa Ilocos. Eh bakit ang problema namin sa Lacson, kinakatwiranan mo kaya hindi ka mag-iimbestiga dito sa 18 soldiers kasi meron silang hindi kapanipaniwala na affidavit. Si Jojo ay si Solueta tuloy. Anong pangalan ng ano? Don Suelita. Doon sa Luweta, Yung labas dalawa. ito. Si Cadiz. Gutisa. Si Tsaka Cadiz, yung Cadiz. Gutisa. Oh. Hindi, si Cadiz. Wala naman silang affidavit. Iimbitahin mo lang sila. Ayaw mo lang talagang mag-imbestiga, partner. De, partner, sabi ni Lacson, mag-iimbestiga daw siya eh. Hindi nyo alam? Nagsabi na mag-iimbestiga siya. Kaya lang, hindi niya masabi kung kailan petsa. Hanggang sa sinalo na ho mga kabayan ni Soto. Paasa lang yan, paasa lang yan. Oo. Wala talagang mangyayaring investigasyon na diyan. Sa palagay ko nga lang, partner, no, inaaraw-araw natin sila, no, tungkol dito sa mga nangyayaring korupsyon at sa mga ikinanta ng ex-marines na yan. Pero sa palagay ko lang, mga partner, malabo talaga na mayroong maipakulong doon sa mga pinangalanan ng ex-marines hanggat itong administrasyon na ito. Partner, Partner. walang may pakulong sa ngayon. Pero Oh. pagdating ng 2028, sinabi ni Yan. Vice President Inday Sara yan, na yung Wala. vice-presidente niya, ang trabaho ay magpapakulong ng mga kurakot noon, ngayon at bukas. Magpakailanman. Abakailan ng 18 ex-military men, including the ex-military, some of them are military ex-marine. Abay, nabanggit din po mga kabayan, ito hong maleta tungkol po kay George Garcia. Diyan po sa COMELEC na di umano ay nakatanggap din daw po mga kabayan ng maleta. Ayan, Partner, matindi yung kay George, ha? Oo. Yung malita na yun, before and after. Oo. Before election, nagbagsak ng malita yung mga ex-soldiers. After election, nagbagsak muli ng malita. Oo. Ang tindi, no? Oo. Siyempre may ano yan, mabira. Before and after. May paunang bayad at pagtatapos yan. At dahil dyan, partner, sa komento na yan, partner, may nagpakulay na naman. Lauren Si Lauren Chen, mga kababayan, palapakan din natin, nagpakulay din. Grabe. Payday yata ngayon ah. Thank you, Ma'am Lauren Chen, ha. Sir, partner Dan, tuloy mo ang komento mo. Okay, partner, ito. At again, uulitin po namin. Ito ho ay maliwanag pa sa sikat ng araw na talaga naman na yung pinag-uusapan natin, wag lang dadayain. Ano ho, pagdating sa COMELEC. Kasi alam naman po ninyo na ang COMELEC ko ay nababanggit po yung mali-maleta na nakakatanggap din daw po di umano itong si George Garcia ayon po sa mga ex-military. So ngayon, ano ho ang mangyayari? Posible lahat ng pamamaraan ay gagawin para lang wag makaupo ang isang Duterte. Dahil kung hawak po di umano at tumatanggap ng mali-maleta ang COMELEC ay wala na ho. Patay na. Hindi ba? Kaya ang sabi ng ating si September, dapat mano-mano lang daw. Actually, dyan ako nagulat, partner. Hybrid, partner. Hindi, Hybrid partner. Dyan tayo nagulat kay Bongbong Marcos. Binlag niya yung hybrid na yan. Pero hindi tinuloy. Pero hindi niya ho tinupad. Sabi niya, paano kala akong batas yan? Correct. Nag-vlog pa siya na gusto ko yung hybrid kamukha ng mga bansang ito. Di ba? Jolen lang. Nung maupo na po siya presidente, bakit hindi niya ho tinupad? Yun ang matindi. Isang palatandaan po, pasensya na po, pasintabi ako sa mga loyalista, ito po yung presidente po ninyo, na walang isang salita, walang paninindigan, at hindi kaya pong gampanan ang kanya hong mga sinasabi. Correct. Isipin nyo, gusto nyo ho tanggalin itong Smart Magic noon, gusto nyo hybrid tayo, pero nung nanalo na po siya, nandyan ang kanyang anak. Dati pang speaker ang pinsan niya, ba't hindi po nila ginawang batas? Ibig sabihin, boka-boka lang po mga kabayan, magaling sa kwento, wala sa gawa. Ayan, partner, palakpakan na naman natin si Bit Goodson, nagpakulay din. Umuulan ng pakulay. Yan. Partner payday ngayon Mga partner, mayroon pa ba kayong idudugtong dito? Kasi unang issue pa lang tayo. Sige, partner, tuloy ka pa rin kasi karugtong lang naman to eh. Okay, sige. Pero, okay.
bigyan ko lang ng konting partner ha. Sabi kasi sa tanong dito, makatarungan bang mapabilis yung proseso ng impeachment laban kay VP Sara Duterte? Para sa akin, hindi ito makatarungan. In contrast dito kasi ito ngayon sa nangyayari sa ating bansa, na ang bagal-bagal ayaw ni Lacson, mag-imbestiga dito sa nilalabas ngayon ng mga malalaking ebidensya nitong mga dating kasundaluhan. So, kung gusto nilang mapabilis, mabilisin din nila ang pag-iimbestiga dito para patas. Di ba mga kapartner? Sige partner, dito na tayo ngayon. Lipat na tayo. Partner, Partner, quick response lang ako. Ano sabi mo kanina, partner, kay Lacson? Ayaw mag-imbestiga? Oo. Hindi, may sinabi si Lacson. Ano? Mag-recant muna kayo. Ganon? Oo, mag-recant muna kayo. Baguhin nyo muna yung statement nyo. Open naman ang investigasyon. Pag kasi nag-recant yung mga 18 marine, mawawala ng kredibilidad. Yung marine, kita nyo, kita nyo, binago yung statement nyo. Di ba? May condition po. Ano? Si partner Bads yata, partner, may sasabihin pa. Partner Bads? Konti lang doon, no? Ay yung sinasabi ni Lacson na baguhin daw muna ng 18 ex-soldiers yung kanilang affidavit. Di wala na po 'yan. Nagsisinungaling na sila. It's either pag pinabago mo yan, Lacson, lalabas niya nagsisinungaling yung mga sundalo. Correct. Either nagsisinungaling sila ngayon or nagsisinungaling sila dahil binago nila. Hindi lalo kapani-paniwala yung 18 soldiers kung magbabago sila. Actually, yung sinasabi yan ni Lacson, palusot niya lang yan dahil ayaw niya talaga mag-imbestiga. Yan na nakuha niyang palusot. Sige, kung di nyo babaguhin yan, hindi ko kayo imbestigahan. Eto na lang hamon ko kay Lacson. Sige, may katwiran ka sa 18 ex-soldiers, di ba? Gusto mo baguhin nila yung kanilang affidavit. Di wag na sila. Imbestigahan mo na lang si Bersamin. Yun. Saka yung si Paul. Cadiz. O mga susing tao din yan. Kung ayaw mo pa rin sila, imbestigahan mo naman yung mga taga Ilocos na yung contractor sa Ilocos. Bakit ang problema namin sa Lacson, kinakatwiranan mo kaya hindi ka mag-imbestiga dito sa 18 soldiers kasi meron silang hindi kapanipaniwala na affidavit. Si Jojo ay si Solueta tuloy. Anong pangalan ng ano? Don Sueleta. Doon, Sulueta, Yung dalawa. labas ito. Si Cadiz. Gutisa. Si Cadiz, Cadiz. Gutisa. Hindi, si Cadiz. Wala naman silang affidavit. Iimbitahin mo lang sila. Ayaw mo lang talagang mag-imbestiga, partner. De, partner, sabi ni Lacson, mag-iimbestiga daw siya eh. Hindi nyo alam? Nagsabi na mag-iimbestiga siya. Kaya lang, hindi niya masabi kung kailan petsa. Hanggang sa sinalo na ho mga kabayan ni Soto. Paasa lang yan, paasa lang yan. Oo. Wala talagang mangyayaring investigasyon na diyan. Sa palagay ko nga lang, partner, no, inaaraw-araw natin sila, no, tungkol dito sa mga nangyayaring korupsyon at sa mga ikinanta ng ex-marines na yan. Pero sa palagay ko lang, mga partner, malabo talaga na merong maipakulong doon sa mga pinangalanan ng ex-marines hanggat itong administrasyon na ito. Partner, Partner. walang may pakulong sa ngayon. Pero Oh. pagdating ng 2020, sinabi ni Yan. Vice President Inday Sara yan, na yung Wala. vice-presidente niya, ang trabaho ay magpapakulong ng mga kurakot noon, ngayon at bukas. Magpakailanman. Partner, sabi ni Auntie Claire, pasalamat tayo kay Bongbong Marcos. Bakit daw? Kung hindi kay Pangulong Bongbong Marcos, hindi daw mabubulgar itong korupsyon. Akala ko magpapasalamat kami dahil doon sa bagyong dumaan. Pangalan nun? Karina. O yung bagyong dumaan, yung dalawang bagyo. Doon po kami dapat Doon magpasalamat. nag-umpisa partner talaga. Doon sa pangalan ng bagyo na dumating, hindi Oo. po kay Bongbong Marcos. Yung nanloko siya, nambudol siya na merong 5,500 Flood control na natapos na. At marami pa. At marami pang ginagawa. Doon siya nadali eh. Kasi Oo. mga kinabukasan, bumagyo eh. Hindi bumaha, nagmistulang sinungaling. Sinungaling talaga At siya. hindi kay Bagyong Marcos po ang credit nun. Doon po sa Bagyo. Kasi papangalanan ko na sa partner, Bagyong Marcos eh. Kaya Ang alam mo, nagbunyag, si Karina. Karina. Oo, hindi si Marcos. Hindi si Marcos. Oo. Kalikasan. Kalikasan na Kalikasan ang nagbunyag. nagbunyag. Gusto kasi maging Bagyo din si Marcos eh. Bagyong Marcos. Di may bagyo naman talaga lagi yan eh. Malakas ang hangin. Kaya nga nagkakulangot na eh.
Eh, malamig ang hangin. Speaking of hangin, kaya nababato-bato ka siya nung ano. Sobrang lakas ng hangin niya, Ng partner. watawat. Tumulo. Hindi, bukod doon, nabatukan siya ng watawat. Sabi siguro ng watawat, ikaw yung magpabagsak Ikaw. ng Pilipinas. Ikaw, pinasasakit mo ang ulo ko. Ng mga Dapat ka. Pilipino, no? Parang Ganun ganun ba? eh.